Han, nagluto ako ng hapunan natin. Kumain ka muna at mukhang pagod na pagod ka galing sa trabaho. Ani ko't naglakad papalapit sa kanya. Umupo ako sa tabi nito ngunit hindi ito umimik. Napaharabang sobrang lalim ng kanyang iniisip. Ano kaya ang iniisip niya? May problema ba siya? Han? Tawag ko dito, ngunit hindi na lamang ako nito pinansin. Han? I repeated, but still no response. Saglit akong pumikit upang humugot ng lakas ng loob. Lucas, Han. For the third time, I called him. Ngunit napasinghap lamang ako ng padabog itong umayos ng pag-upo. What? Singhal nito. Kulang na lang ay sumigaw ako dahil sa sobrang gulat sa bigla nitong pagsigaw. Ngunit pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. May problema ba? Kalmadong tanong ko dito. Akala ko'y sasagutin ito ang tanong ko ngunit hindi pala. Bagkus ay tumawa ito ng pagak na para bang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. You're asking me about damn problem? Ngumisi ito. Ilang saglit pa'y inilipat nitong kanyang hintuturo sa akin. Kaya madiin akong napapikit. You? He yelled. Don't cry, Althea. You can't just cry. I'm sick of this marriage, Althea. Shit, gusto ko nang kumawala dito. He added. I know. Shit, alam ko at ramdam ko. Pero bakit ang sakit-sakit pa rin kapag naririnig ko ang mga katagang yon galing mismo sa bibig niya? Hindi ako nagsasalita at nanatili lamang na nakatungo. Hindi ako po pwedeng umiyak. I'm strong. You're strong, Althea. Nang mapansin nitong hindi ko pagsagot sa kanya ay tumawa ito ng peke. You're impossible. Pabulong nitong wika at patabog na tumayo galing sa upuan at naglakad papalayo sa akin. And here I am. Hindi ko man lang namalayang naglalakad na pala ako kasunod nito papunta sa hapagkainan. Nang makarating na kami ay marahas nitong hinila ang upuan at pabagsak na umupo sa upuan. Lucas, what do you need this time? I can feel it. He is trying to calm himself. Alam kong kahit papaano ay nag-aalala pa rin siya sa kalagayan ko. Sa kalagayan ng anak niya. Nilunok ko lahat ng sagabal sa lalamunan ko bago nag-umpisang magsalita. Magpapaalam sana ako. Bukas uuwi muna ako sa probinsya para bisitahin si nanay. Diretsong sabi ko. That's good to hear. Now don't tell me magpapahatid ka. Tila katumbas ng isang kutsilyong salitang lumalabas sa bibig nito na dumadapli sa puso ko. I'm about to invite him. Tatanungin ko sana siya kung gusto niyang sumama. But I guess he's not. Hindi. Magko-commute na muna ako. Nangihinang saad ko kasabay ng paghigpit ng pagkakahawak ko sa kabilang kamay ko na ngayon parehong nasa likuran ko. Mabuti. Maikling komento nito pagkatapos ay nagsimula ng kumain. Alis na ako, Han. Pagpapaalam ko rito habang inaayos ang suot kong maliit na shoulder bag. Hindi na ako nag-abala pang magdala ng mga susuotin kong mga damit dahil paniguradong mahihirapan lang ako. Saka may mga damit pa naman ako panigurado doon sa bahay namin. Hindi ito sumagot at saglit lang akong tiningnan. Ngumiti ako dito at nagsimula ng maglakad palabas ng bahay. Iyon lang naman ang senyales ang hinihingi ko galing rito. Nasanay na rin kasi akong hindi niya ako kinakausap. Ngayon ay bibisita ako sa probinsya namin. 2 araw lang naman ako doon at uuwi kaagad ako pagkatapos. Sinabi ko pa sa asawa kong 1 araw lang ako doon. But then he told me to extend my stay there. Hindi na ako nagprotesta rito. Siguro ay gusto niya ding makapag-isip-isip. Sana nga pagbalik ko rito ay maayos na ulit kami. Maaga pa naman. 7:00 ng umaga akong umalis para mas maaga akong makarating sa probinsya. Medyo malayo pa naman yun galing dito. Sinadya ko rin talagang umalis ng maaga upang kahit papaano'y wala pang gaanong sasakyan at presko pa ang hangin. Iha, bakit ikaw lang mag-isang babiyahe? Buntis ka pa naman. Wala ka bang asawa? Galing sa labas ng bintana ng sasakyan lumipat kaagad ang mga mata ko sa taxi driver. Aminado kong medyo na-offend ako sa sinabi niya. Totoo naman, tama naman si Manong. Bakit nga ba mag-isa lang ako? May asawa po ako, Manong. Sagot ko dito. Bakit mag-isa ka lang? Hindi nakakabuti yan para sa'yo, Iha. Lalo na't malaki na ang tiyan mo. Teka, kabuwanan mo na ba? Tanong nito. Umiling ka agad ako sa sinabi niya. Hindi pa ho, Manong. Sagot ko na lang dito. Tama nga si Manong. Maski ako ay masasabi kung baka nagkamali lang ako ng pagbilang ng buwan. At baka nga kabuwanan ko na ngayon. Malaki na kasi ang tiyan ko. Nang makarating na ang sinasakyan kong taxi sa sasakyan ng bus,
Inabot ko na agad ang bayad ko sa tsuper at maingat na bumaba roon. Nagpahinga ako ng maluwag nang makitang hindi pa ganoon karaming mga tao doon. May 3 na ring bus ang andoon kaya naglakad ako papalapit sa mga ito upang tingnan ang rota nito. At sa awa ng Diyos, sunerte pa talaga ako't makitang patungo sa probinsya namin ang rota ng gitnang bus. Natsyempohan ko pa talagang walang masyadong mga pasahero ang nakasakay doon. Sumilay ang isang ngiti sa aking mga labi. Nagsimula na akong maglakad papalapit dito at sumakay na. Walang aircon ang bus na sinasakyan ko pero mabuti na rin yon. Nasusuka kasi ako kapag may aircon ang sasakyan kong bus. Marami pa namang pasikot-sikot ang lugar namin. Medyo mahina kasi ang sikmura ko pagka ganito. Mahigit 8 oras din akong nakaupo roon. Humihinto rin kasi ang bus na sinasakyan ko sa nadadaanan naming terminal. Papunta sa probinsya namin. Sumasakit na nga rin ang pang-upo ko kaya paminsan-minsan akong tumatayo sa pwesto ko upang mag-inat. 2:30 na nang makarating ako. Naglakbay ang mga mata ko sa aming barangay. Ganoon pa rin noon. Pero himala at walang nagsilabasang mga tao. Noon kasi maaga pa lang ng umaga ay marami ng mga bata sa daan at mga nagkwekwentuhang mga kapitbahay namin. Althea, anak! Naputo lamang ang pag-iisip ko nang marinig ko ang boses ni nanay. Nakatayo ito sa kural ng aming bahay habang bitbit ang kanyang bayong at mukhang handa nang umalis para mamalengke. Nay! Masayang bati ko dito. Ikaw nga! Hindi kita nakilala, anak! Mas lalo kang pumuti. Teka, huminto sa pagsasalita si nanay at bumaba ang tingin sa aking maumbok ng tiyan. Dali-dali nitong binuksan ang kural at lumapit sa akin. Buntis ka, Althea? Tanong nito. Nasurpresa ko ho ba kayo, Nay? Nakangising sambit ko dito pagkatapos ko magmano rito. Diyos ko! Napasa po ito sa kanyang bibig na tila ba'y hindi ito makapaniwala sa nasaksihan. Rafi! Pedro! Maris! Mark! Lumabas kayo! Nandito ang kapatid nyo! Saglit na tumalikod si nanay at tinawag si tatay at ang mga kapatid ko sa loob ng bahay. Bumalik naman kaagad sa akin ang kanyang paningin. Diyos ko, buntis ka! Bakit mag-isa ka lang na bumiyahe? Ano bang sinakyan mo? Sunod-sunod na tanong ni nanay, kasabay ang pagbagsak nito ng kanyang dalang bayong at tinawakan kaagad ang mga kamay ko. Namiss ko na po kasi kayo, Nay. Saka, huwag po kayong mag-alala, hindi naman po ako nahirapan. Bus po ang sinakyan ko papunta rito. Nakangiting sagot ko. Diyos mio, nasaan ba si Lucas? Bakit hindi mo siya kasama? Napatigil ako sa sunod nitong tanong. Nawala saglit ang ngiti sa mga labi ko. Ayaw ko munang sabihin sa kanilang sitwasyon namin ngayon. Baka kasi pag uwi ko doon ay maayos na ulit ang relasyon namin. Tipid akong ngumiti kay nanay. Busy po sa kumpanya na eh. Saka ako po talagang nagpumilit sa kanyang pupunta ko rito mag-isa. Sabi ko na lang. Ate! Maya-maya pa'y narinig namin ang sigaw ng kapatid kong si Maris. Nang tingnan ko ito, malaki itong nakangisi habang kumakaway sa akin. Mabilis itong tumakbo papalapit sa akin. Nakita ko rin ang pagsunod ni natatay at ng mga kapatid ko. Ate, na-miss kita! Sinalubong ako ng mahigpit na yakap ni Maris nang makalabas na ito sa bahay namin. Ate, buntis ka? Rinig ko namang sigaw ni Rafael sa likod ko. Nginitian ko lang ito. Tay, nakangiting lumapit ako kay tatay at nagmano ako rito. Talaga namang gwapo pa rin itong tatay ko kahit may edad na. Anak, na-miss kita. Hindi mo naman sinabi sa aming buntis ka. Hindi ka tuloy namin nabisita doon. Ngumiti lang ako rito. Mabuti na rin hindi ko muna sinabi sa kanila kung yun naman pala ang pinaplano nila. Ate, nasan si Kuya Lucas? Napabaling ako kay Rafael na ngayon ay nasa tabi na ni nanay. Busy kasi siya sa negosyo, Raf. Sagot ko na lang dito. Nakasanayan na rin kasi nilang pagsama ni Lucas sa tuwing bumibisita ako rito. Palagi pa naman yung excited dahil na may miss na daw niyang pumasyal sa bukid. Nakakalungkot lang. Tiningnan ko si Kuya na ngayon ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok. Kuya, tumataba ka ha? Natawa naman silang lahat sa sinabi ko. Totoo naman talagang tumataba si Kuya. Parang noon lang ay habulin pa ito ng mga babae dahil sa macho nito. Napakamot lamang siya sa kanyang ulo. Eto naman, Althea, syempre pamilyado na, saka hindi bali na ang katabaan, gwapo pa rin naman ako, di ba? Buong pagmamalaki nitong saad, habang hinihimas-himas ng kanyang parehong hintuturo at hinalaki ang kanyang baba. Oo na, sabi ko na lang.
O mamaya na muna ang biruan at papasukin muna natin yung kapatid nyo, buntis pa naman yan. Sabi ni nanay. Sumunod na kami sa sabi nito at pumasok na nga ng kubo. Namiss ko rito. Ang sarap ng hangin. Hindi katulad doon sa syudad na aircon lang ang tanging nagpapalamig sa bahay. Umupo ako sa silyang nandoon. Ate, ilang buwan na ba yung tiyan mo? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Hindi tuloy ako aware na magkakapamangkin na pala ako. Tumabi sa akin si Rafael. Nasa harap ko naman sina Kuya at Maris. Pang-7 buwan ko na ngayon, Raf. Sorry hindi ko agad binalita sa inyo. Gusto ko kasing sorpresahin kayo. Medyo natagalan nga lang kasi may kaunting problema. Pagpapaliwanag ko rito. Babae ba ang anak mo, ate? Mas gumanda ka pa lalo saka nag-workout ka po ba? Mas pumayat po kayo. Nagmukha ka tuloy artista. Ani Maris. Naku Maris, wag mo akong maloko-loko dyan. Totoo naman ate, di ba kuya? Niyugyug ng kapatid kong balikat ni kuya na abala sa panonood ng telebisyon. Ewan ko sa'yo, Inday. Ngayon mo palang ba nalaman na kilala ang mga mangubat bilang angka ng mga magaganda at gwapo? Itinaas ni Kuya Mark ang isa niyang kilay habang umiiling na nagsasalita. Kaya pala palagi kang napagkakamalang ampon? Sabat naman ni Rafael dahilan upang mapuno ng tawa ang buong bahay. Oh, mukhang nagkakasiyahan ng mga anak ko Ano bang pinag-uusapan nyo? Pareho kaming napabaling kay tatay na kagagaling lang sa kusina. May dala itong plato na may tinapay at basong may tubig. Kasi hutay si Kuya Mark, lumalaki na naman ang ulo. Natatawa na sagot ni Rafael. Totoo naman tanungin mo si tatay. Giit naman ni Kuya dito. Inirapan lamang siya ng kapatid ko kaya natawa ako. Kung ganon, di totoo ngang ampon ka. Magsuot ka kaya ng salamin, Rafael? Totoo naman sa kasabang bandang gwapo sa'yo, hindi ko naman makita. Unggoy nakikita ako sa'yo Ayun nga, ang kanina'y simpleng komento lang ay naabot na sa bangayan. Wala namang bago sa dalawang to. Tumatanda't nagkakapamilya na nga itong si Kuya. Pumapatol pa rin sa simpleng biro ng kapatid. Natatawang naglalakad papalapit sa akin si tatay at maingat na inilapag sa lamisita ang dalang plato at baso ng tubig. Magsitigil nga kayo, nakakahiya kayo sa kapatid nyo. Kararating lamang niya ngunit heto kayo't nag-aaway pa sa harap niya. Natawa ako sa nakita ko ngayon. Nagmukha tuloy mga bata ang kapatid ko na pinagalitan ni tatay. Si kuya po kasi, bulong ni Rafael sa tabi ko. Bakit nyo naman kasi pinagtatalunan pa ang angkan natin? Lumalaki na naman po kasi ang ulo niya, tay. Sagot kaagad ni Rafael. Anong lumalaki? Nagsasabi lang ako ng totoo. Depensa naman ni kuya sa sarili. Kailangan pa bang pagtalunan ng bagay na yan? Ikaw naman, Rafi. Huwag mong ibaba ang kuya mo. Pinagpipilitan mo pang pangit yan alam mo namang walang pangit sa angkan natin. Mariin kong ipinagdikit ang mga labi ko upang pigilan ang sarili sa pagtawa. Ewan ko kung pinagsasabihan ba ni tatay ang mga ito o sadyang pinagmamalaki lang ang lahi namin. At sa tingin mo, hindi yan habulin ng mga babae hanggang ngayon may asawa na, kung hindi kami ng nanay niyong gumawa sa kanya. Dagdag pa ni tatay. Naku naman itong si tatay. Sayang naman at isang beses ka lang namin nakita sa TV. Pero mabuti na rin, kailangan mo unahin ang apo ko. Hindi ko lang nagustuhan tinago mo pa sa amin ng ilang buwan. Pasensya na po, Nay. Napagplanuhan kasi namin ng asawa kong sorpresahin sana kayo. Kaya lang medyo natagalan dahil naging busy na rin po siya. Kasalukuyang kaming nasa kusina ni nanay at tinutulungan ko siyang maghanda ng almusal namin. Pinigilan pa ako nito kaninang tumulong ngunit nagpumilit naman ako. Matapos ilapag ni nanay ang malapad na plato ng kanin sa mesa, saglit itong huminto at tumingin sa harap na tila ba'y may naaalala. Kamusta ba si Lucas? Huwag naman sana siyang magpakalubog sa trabaho. Nakakasama yun. Ani nanay, nagpakawala ko ng isang malalim na hininga. Oo nga po, Nay. Sagot ko na lang. Nakakamiss din yung batang yun. Sa tuwing bumibisita kayo rito umiingay itong bahay natin. Bahagyang tumawa si nanay. Nay, nagbago na po siya. Hindi na po siyang dating Lucas na nakilala niyo. Gusto kong sabihin yun kay nanay. Ngunit may nagpupumigil sa aking kalooban. Pilit akong tumawa. Baka po sa susunod sasama na po siya rito. Kung nakakamatay nga lang ang pagsisinungaling, baka kanina pa ako nakaratay sa sahig. Naku, hindi na ako makapaghintay.
Pakikumusta na rin kami sa kanya pag uwi niyo ha. Sana makabalik kayo pagkatapos mong manganak. Nagpatuloy uli si nanay sa ginagawa. Kumuha na ako ng mga kubyerto sa maliit na lagayan namin at naglakad palapit sa lamesa upang ilagay ang mga yon. Sige po nay, makakaasa ho kayo. Sagot ko na lang at pilit nang umiti. Nga pala nak, yung anak ng kapitbahay nating si Lilibet. Si Rocco, yung kababata ni Maris. Gusto na rin palang kunin ang kursong anong tawag doon? Basta katulad ng sayo, yung nagbabalita sa TV. Mascom po tawag doon, nay. Pagtatama ko sa sinabi ni nanay. O yun nga, naku ang gwapo pa naman ng batang yun. Mas bagay sa kanyang mag-artista. Ni nanay. Oo nga naman, kaedad lamang nito ang bunso naming si Maris. Sa edad na 18 talagang marami nang nagkakagusto rito. Baka nga sa susunod kukunin ito bilang isang modelo sa mga kumpanya. Maya-maya pa'y natapos na kami sa paghahanda. Tinawag na namin sina tatay at ang mga kapatid ko upang kumain na. Talaga namang nakakamiss ang kumain kasama sila rito sa maliit naming mesa. Mas gusto ko pa nga ang ganito. Kahit masyado kami nagsisiksikan sa maliit na mesa namin ay masaya naman. Hindi katulad sa bahay. Malaki nga ako lang naman ang mag-isa. Nakakabagot. Nakakabaliwang mag-isa. Nay, pagsabihan niyo nga po yung bunso mong anak. Ang bata-bata pa humaharot na. Pareho kaming natahimik at binalingan si Mark na umiiling na nagsasalita habang kumakain. Hala, anong harot doon? Wala akong ginagawa ah. Depensa naman ni Marie sa sarili. Bakit ba Mark? Tanong ni nanay kay kuya. Kanina po kasi nakita ko yung batang yan sa tindahan ni Aling Lilibet. Nakikipagkwentuhan sa anak niya. Sumbong ni kuya na kaagad rin naman itong napadaing ng bigla itong batukan ni Maris dahilan upang matawa kami. Anong meron doon? Kaibigan naman kami ni Rocco eh. Hala, wag na kayong magsigawan dito sa harap ng pagkain. Masama yan. Natatawang saway ni nanay sa mga ito. Tumahimik na nga naman silang dalawa at nagpatuloy na sa pagkain. Dalaga na nga talaga itong bunso namin. Parang noon lang Chinese garter at bakya lang ang pinagkakaabalahan nito. Mark, pabayaan mo na ang kapatid mo, dalaga na yan, di ba? Normal sa kanilang magkakagusto. Sabat ni tatay. Naku nay, tay, hahayaan. Tingnan nyo, pag yan nagka-boyfriend, hindi na kayo lalambingin yan, mawawalan na kayo ng baby. At sa pangalawang pagkakataon, binatukan na naman ni Marie si kuya dahil sa sinabi nito. Anong boyfriend pinagsasabi mo dyan, kuya? Suway ng kapatid ko rito. O anong kinakagalit mo dyan? Hindi ko siya boyfriend. Doon din naman yun patungo. Dinilaan lang ni Marie si kuya at inirapan ito. Ginoo ko ka, mamahiya kayo ah. Nandyan ang kapatid nyo oh. Suway ni nanay sa mga ito. Okay lang po nay, sanay na po ako. Saka na-miss ko po ang pagbabangayan nila. Natawa ako. Pagkatapos namin kumain doon ay umalis na si nanay upang mamalengke. Si tatay naman ay nagtungo muna sa bukid upang pakainin ang alagang baboy. Si kuya ay sandaling umalis muna at kukunin niya ang anak sa kanilang bahay. Katabi ng bahay namin dahil aalis daw ang kanyang asawa. Kaya naiwan kami ni Rafael at Maris dito sa bahay. Pareho lang kaming nakaupo ni Rafael dito sa silya habang nanonood ng telebisyon. Samantalang si Maris naman ay nakasalampak sa sahig at abala sa pagsusulat sa Manila paper nito. Report niya siguro. Sabi niya nga ba eh. Napabaling ako kay Rafael nang bigla itong sumigaw. Nakatuon ang atensyon nito sa TV. Nanonood pala ito ng bawal judgmental sa Itbulaga. At mukhang nagkamali nga ang naglalaro dahil nakabusangot ang mukha nito. Ewan ko sa'yo. Model ngang hahanapin tapos wala namang kataste-taste sa passion ng mga pinili. Gaba? Kumunot ang noon nitong si Rafael. Napailing na lamang ako at natawa. Ano ba yung laro na yan, Raf? Tanong ko na lang dito dahil pakiramdam ko ay mapapanis ng dila ko kung hindi pa ako magsasalita rito. Bawal judgmental ate. Bakit may binibigay siyang pera kay Vic Soto? Tanong ko naman sa kapatid ko nang makita kong may binigay na pera ang lalaki. Kada mali kasi minus 5,000, ang pangit nga maglaro. Kinamot nito ang kanyang batok na tila ba'y naiinis siyang pinapanood ito. Oh, ayaw mo bang manood ng Showtime? Mukha kasing naiinis ka na. Natawa ko rito. Ewan ko nga ate. Sira yata ang antena kaya ayaw gumana ng Channel 2. Nakangusong sagot nito. Oh, ginalaw mo na ba ang antena? Tumango ito tumingin sa akin. Oo, ayaw talaga eh. Sayang gusto ko pa naman panoorin ng kapareho. Special edition pa naman ngayon.
Saad nito. Talaga namang sayang. Sabado ngayon kaya panigurado ng mga artista ang sasali at maghahanap ng mga kapareho. Ate Althea! Lumipat ang tingin ko kay Maris nang tawagin ako nito. Oh, tama po bang gamitin ang stops kapag marami na? Tanong nito. Just stop, no needs. Sagot ko dito. Ay putik, mali ako. Napangiwi ito sabay kamot ng kanyang batok habang nakatingin sa Manila paper na nakalatag sa sahig. Report mo? Opo. Bakit? Bawal ba kayong mag-PowerPoint? Grade 12 na rin kasi itong si Maris. Saka mukhang marami pa talagang kakailanganin itong Manila paper dahil sa taas ng kanyang susulatin. Wala po akong laptop eh. Sagot naman nito. Yung inihulog ko sa ATM card mo, you can use that, Mar. Sa tuwing buwan kasi hinuhulugan ko ang kanyang ATM card upang gagamitin niyang pantustos sa mga kakailanganin niya sa kanyang pag-eskwela. Lalo na ngayon at grade 12 na siya. Ngumiti lamang ito sa akin.